Nakatakda ng aprubahan ng Kamara ngayong araw sa ikatlo at huling pagbasa ang proposed national budget para sa 2026. At para sa isang House Leader, malinis na ang budget proposal sa anumang irregularidad at tiyak na tutugon ito sa pangangailangan ng mga Pilipino. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Aljo, noong Biyernes kasi ay dumaan na rin sa period of amendments itong ang 2026 budget proposal bago ipasa sa ikalawang pagbasa. At ngayong araw nga ay inaabangan natin ang magiging pagpasa rito ng mga kongresista sa ikatlo at huling pagbasa. The ayes have it. House Bill number 4058 is approved on second reading as amended. Formal nang inaprubahan ng Kamara ang proposed 6.793 trillion pesos 2026 national budget sa ikalawang pagbasa nitong Biyernes. Sa period of amendments, ilang bahagi ng panukala ang binusisi ng mga kongresista. House must act as the parent that disciplines a brat. Alam ko po that this move will generate varied reactions. Pero hindi pwedeng mangibabaw ang drama sa kung ano ang tama, sa kung ano ang makatwiran, at sa kung ano ang nararapat sa pagtatanggol sa dignidad ng institusyong ito at ng proseso ng pambansang budget. Ukol naman sa kontrobersyal na unprogrammed appropriations, sinubukan pa ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na itulak na gawing zero ang alokasyon para rito, pero hindi yan napagbigyan. We ask that the honorable sponsor consider the following amendment: that all pertinent line items under unprogrammed appropriations with a total amount of 243,222,549,000 pesos be revised to zero. If these items are truly part of the budget priorities, then they should be included in the programmed appropriations of the respective departments' budgets. So the committee has already included in the latest version of the General Appropriations Bill a revised special provision pertaining to the strengthening assistance for government infrastructure and social programs. Ngayong Lunes, nakatakda namang aprubahan ng Kamara ang budget proposal sa ikatlo at huling pagbasa. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, kumpiyansa siyang malinis na mula sa irregularidad ang nasabing panukala at tiyak na tutugon ito sa pangailangan ng mga Pilipino. I think many of the problems that we saw during the process have been addressed. I think that this budget is going to conform to the objectives of the President and the sensibilities of our people. Everything was open. There have been no secret discussions. There are no secret provisions. I think everything is on the up and up. So I would assure everybody that this budget was properly considered. It's a good budget. It defends itself against abuse. And I think that it will be good for the country. Sa ngayon, isa naman sa mga kinukwestiyon ukol sa mga nagdaang budget na may kinalaman din sa infrastruktura ay ang ilang maanumalya o manong farm-to-market road sa bansa. Sa gagawing investigasyon ng Senado, isa sa mga inaasang iimbitahan si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. I think malungkot ang timing, kasi the former speaker is going to speak before the Independent Commission tomorrow. So parang may konting demolition na nangyayari dito, Parang gustong I think there is scapegoating that is going on, Nagtuturuan, and then people are pointing to other people so that they will be able to escape the responsibility. Ang sa akin lang, follow the money, di ba? Aljo, mamaya sa nominal voting para nga sa 2026 budget proposal ay magkakaroon din yung mga mambabatas na ipaliwanag yung kanilang magiging pagboto hinggil nga sa panukalang pondo at aabangan nga natin yung kanilang magiging dahilan ukol dito. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmoras.